5 warning ng Biblia na dapat mong malaman. Number 1, huwag maging tamad. Roma 12 verse 11 to 13. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Oo mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na huwag maging tamad. Dahil ang nais ng ating Panginoon ay magkaroon ng pananampalataya na may paggawa. Ang pananampalataya ay laging active at hindi natutulog. Number 2, avoid sexual temptation. Kung may isang bagay mga kaibigan na talaga namang marami ang babagsak, ay dahil mga kaibigan si temptasyon related sa morality ng sexuality. Ito ay binabanggit sa Proverbs 5 verse 5. Ang kanyang mahakbang ay tungo sa kamatayan. Daigdig ng mga patay ang landas ng hahantungan. Oo mga kaibigan, ang landasin ng makasalanang pagkatao ay humahantong sa kamatayan at hindi exempted mga kaibigan ang sexual sin na umaangkop sa premarital at extramarital affair. Kawikaan 5 verse 23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Oo mga kaibigan, binabanggit dito na ang kasalanan ay nagpapaligaw ng landasin sa isang tao. Number 3, repent of your sins. Hindi lamang sexual temptation mga kaibigan ang kailangang iwasan, ngunit lahat mga kaibigan ng mga kasalanan, maging sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki mga kaibigan, ay dapat hilingan natin ito ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. Ang repentance o paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala ay isang aksyon na magpapalayo sa atin sa kasalanan at ito'y magpapalapit sa atin sa kapatawaran ng ating Panginoong Diyos upang sa ganun tayo ay maging righteous sa kanyang harapan. Dahil binabanggit mga kaibigan ni Jesus na ang lahat ng mga tao, ang lahat ng mga kasalanan katulad ko at katulad mo kaibigan ay lumapit sa ating Panginoon dahil may babala pag hindi mo ito ginawa. Mark 1 verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Oo mga kaibigan, ito ay babala ng banal na kasulatan na malapit ang dumating ang ating Panginoon. Kaya naman, hindi bukas, kundi ngayon na mga kaibigan, ang tamang panahon upang hilingan natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan at tayo ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Number 4, and unkind speech. Isa sa mga pinakamadali mga kaibigan na tayo ay nakagawa ng kasalanan ay dahil sa ating mga pananalita. Ang mga pananalita na hindi kaaya-aya sa ibang tao at lalong higit sa ating Panginoong Diyos. At may warning mga kaibigan, ang Biblia patungkol sa unkind words. 1 Peter 2 verse 1. Kaya natalikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Oo mga kaibigan, ito ang mga anay sa loob ng ating mga puso. Ang pusong sakim, ang pusong makasarili at ang puso na madamot. Ito mga kaibigan ang nagiging sanhi na ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay hindi magaganda. Ituring natin mga kaibigan ang ibang tao ng katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Dahil binabanggit ng ating Panginoong Diyos, ang pusong makasarili ay hindi kailanman makakarating sa langit na bayan. Ito ang binabanggit ng banal na kasulatan kung paano natin mapapaamo ang ating mga dila. Santiago 3 verse 1 to 12. Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad ng maging tagapagturo ang marami sa inyo, dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayang pigilin ang kanyang sarili. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong pupuntahin. Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak na malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na tipon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kaybangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa isang maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin.
Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamagitan din nito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa ating mga dila. At number 5, run from youthful lust. Oo mga kaibigan, isang bagay kung bakit hindi tayo nagiging mature ay dahil tayo pa rin mga kaibigan ay nagpapasakop sa ating karnal na pagkatao, ang pagkatao ng isang marupok na kabataan na kahit na anumang klase ng edad natin, kung tayo ay bumabalik mga kaibigan sa kasalanan, lalong higit mga kaibigan sa mga sexual temptations at lahat ng mga desire, ay tayo mga kaibigan ay tumatalikod sa ating Panginoong Diyos. Kinakailangan natin mga kaibigan na maging mature sa ating Kristiyanong pananampalataya na nagre-reflect ng katangian ng ating Panginoong Diyos. At ito mga kaibigan ay marireflect natin sa ating kapwa. Lagi nating tatandaan mga kaibigan ang tukso. Ang tukso ay laging nasa ating paligid. Ito rin ay isang babala ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2 verse 2. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayang magturo naman sa iba. Oo mga kaibigan, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan na ituro natin sa ating kapwa ang bagay patungkol sa paglayo sa kasalanan at huwag nating i-foster at alagaan ang kasalanan na nasa atin dahil baka huli na ang lahat at tayo ay napalayo na ng husto sa ating Panginoon at mahihirapan na tayong makabalik. Kaya habang maaga pa mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo maging ligtas. Nais niya na tayo ay maging masaya. At ito ay mangyayari lamang kapag nilayuan natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga darling sins, at ipasakop natin ang ating puso, ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.